Good morning, good morning, good morning. Time check, it's currently 5 minutes past 6. Alas na siguro nakatulog? 11? Kasi para ako ng ibang bahay. Baga, alas 7 pa, nakahiga na ako eh. Yung buong oras na yun, wala akong kundi nakahiga. Tapos pinatay ko yung aircon. Para ako magkakasakit kasi pagka nakabukas yung aircon eh. Pinatay ko yung aircon sa ganun lang mag-fan lang ako. Kape nga pala tayo. So dapat depart tayo 7 o'clock. Good morning. So dapat nasa Pinamalayan tayo ngayon. Ang target for today's excuse me. Ang target this day is basta may itinerary ako sundan. So, ligo, kape, lakad dapat ng 7 or 8. Here. Day 2 of the Mindoro Loop. Ito na marahil yung masyado kong minadali, masyado kong minabilis, masyado kong na-overwhelm sa mga pangyayari na hindi ko na na-plot na maayos. Na sana, sa side ninyo, pagka kayo nag-Mindoro, i-plot nyo na maayos muna bago kayo lumakad. Don't make the same mistake I did. Yun ang masasabi ko. Siguro key factor dyan is masyado ako na-overwhelm. Masyado akong nalibang sa mga nakikita ko, sa mga pangyayari, maluwag na kalsada, sariwang hangin, walang, alam mo na, sa Metro Manila masyado tayong congested dito. Pagdating doon, biglang luwag, alam mo yung biglang laya ka, biglang sariwang hangin, tapos dami mo nakikita, dami na talaga, parang gusto mong kuhanan lahat ng aspeto ng buong journey mo. Yung problema lang nga, you only have so much. Yun lang eh. Kaya sa video na to, mahaba, pasensya na, pero gusto kong ma-capture every moment, every aspect ng adventure ko or pagbisita ko sa Mindoro. Amin natin, kada isang lugar may mga kanya-kanyang aspeto ng kagandahan, ng magandang view, pero isa lang masasabi ko, Mindoro, nothing beats Mindoro. If you visit Mindoro, to see is to believe na lang yung mga sinasabi ko. Pero I promise you, pag nag-Mindoro kayo, it's an experience that you will never, ever forget. Ganda. So, papunta tayo ngayon ng Devil's Fountain. Nalobot yung aking Insta360, wala halos ni record. Visit. Hindi ko alam kung anong issue. Basta tumatakbo lang siya kanina, bigla na lang nag-blue. As wala na, hindi nag-recording. Here talaga pagka pasira na yung battery. Ganda oh. Wow, lakas ang hangin. Ang bigat-bigat ko na pero hinahanginan pa ako. Buti ko makapag-drone pa tayo mamaya. Tumatagilid ako sa hangin. Hindi pa ako nag-aalmusal. Plano ko yung almusal tsaka tanghalian pagsamahin ko na. Pero tutusin, nagugutom na ako. Ganda. Ganda. Pa rin yata yung kaninang itong day 2 ang may pinakamaraming pupuntahan. Baka hindi na mapuntahan yung dapat mapuntahan sa day 2. Kasi dapat mag-aalas 10 na ng kagaw na yan. Sabi ko na nga ba't dapat aalis ako mga bandang before 7 eh. Nadali tuloy ako. Sa bigat ni Madok sa langya.
Ang lakas ko sa gas. Dito, daming harang sa atin scenery. Ganda sana eh, kaso merong Fortuner sa harapan natin eh. Oh, ganda. Yan o, kondo. Okay, maraming ibon mga kapatid. Paano tayo makapag-drone nito? Ha! Ganda ah. Ganda nyo oh. Ano mo yung mountain sa ano? Chronicles of Riddick, parang ganyan no. Yan to. Di ba may part doon na nakulong sila? Tapos napunta sila sa isang planet na maximum security prison. Tapos yung planet eh since malapit yun sa sun, yung mountain formation eh ganyan no. Grabe ang ganda. Beautiful. Pero tayo, nakakit din yan. Doon tayo mag-i-stay sa may bridge. May bridge dito eh, according to Google. Doon tayo mag-i-stay. At kung sakali, sana, pagpapalain, eh, makakapag-drone tayo. Wow! Look at that. Look at that view. Honestly. Tara. Iyon oh. Yun, gondo. Ang ganda niya, sir. Doon tayo banda. So pa si Pops Eman pala, dinayo pa to. Umalis siya sa route para dalawin tong Devil's Mountain. Alam mo, lit ang laki pala. Mahangin sir, malakas ang hangin. Not sure kung pwede tayo magpalipad sa dami ng ibon na nakikita ko. Pero mga stork naman yun. Nakakatakot pag agila eh. Ganda nyo oh. Ganda yung bridge. Pwede dito na tayo magpalipad eh. Yep, in 500 meters you arrive at your destination. Ganda. Yan oh.
na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. It's so spectacular, bro. Now, would you look at that? Malakas ang hangin ngayon dito. Not sure kung makakapagpalipad tayo ng drone. Pero tingnan natin. But look at that. Would you look at that? It's so majestic. Ang ganda ng ano niya, oh. Yung pagka-brown niya. Nagkahalo yung black at whatnot. So dito din. Diskumpiyado ako, medyo malakas yung hangin. Oh. May kalakasan yung hangin, oh. Siguro mga hindi ko alam. Gamitin natin tissue para ebidensya. Punta rin ng hangin. Ang lakas. More than 40 yata to. So hindi natin sigurado. Good luck. Pag hindi kaya, drone, cancel. So ngayon, check natin muna kung kaya. Siguro pag ganito kalalakas na hangin, dapat yung gamit mong drone, yung malakas. Gumigewang ako. Ang bigat-bigat ko na nga, gumigewang pa ako. Nakakagaw na po yan. Wala
lakas ng hangin, oh. Ah! 600 meters turn left daw. Magsaysay. Magsaysay ha, magsaysay. Saan ba? Ah, ito. Ayun pala. So, sumobro tayo. Ay ko! 11 kilometers. Dapat pag U-turn ako tayo dito. Putik na yun. Ay, sus! Ikaw na magsasawa sa kalsada. Nak ng kagaw. Woo! No-overtake pero kailangan mag-overtake. Bibitinin mo ako, mabigat ako. Di mo, karami ng mga motor dito puro ganyan. Mas mabigat pa load sa akin. Siguro 11, maghanap na tayo ng mga kainan. Nagugutom na talaga ako. Sinaga ko lang talaga yung kape lang. Pero gutom na talaga ako, promise. Lagi ang hirap bumirit, ang lakas ng hangin. Ba't ganito ang second day ko, Mario Joseph? Oh, ang lakas ng hangin. Ah! Ang lakas ng hangin! Butik na yan! Banga, may siga. Kami nagsisiga. Nakakamiss yun kasi sa Marikina bawal magsiga eh. Eh, para ako sinasampal ah. Sinasampal yung motor ko ng hangin ah, grabe. Oh, wala dyan. Alam mo yung, hindi naman paliko, nakabangin ka na. Woohoo! Ah! Bigat ba ako sa kaliwa? Hindi talagang gumigilid talaga sa kaliwa. Ano? Gumagano'n talaga ako. Lakas ng hangin eh. Kahit siya nakatagilid sa kaliwa eh. Oh. Hindi biro yung hangin. Oh. Lakas ng hangin. Sabi mo tatakbo mo pa 80. Utik yan. Woohoo! Ano ba yan? Tingin may tatamang hangin. Paano ko naputik na yan? Ano? Lakas ng hangin, sir. Baka pwede naman tamaan naman sa kanan. Pakaramdam mo, umuwi na ako sa kaliwa. Sa kanan ka naman tumama. Huwag na mas puro kaliwa. Time check, it's currently 5 minutes before 11. 5? 3 minutes before 11. Nasa magsaysay na daw tayo. Ano to, Laguna? Anyways, ang lakas ng hangin, sobra. Grabe. Medyo nandidiliran na ako, no? Ang lakas ng hangin, no? Lagi ang hangin, patama, pakaliwa. Pag ganun yung hangin. Ah!
Ganda sana magpalipad ng drone, no? Kaso, lakas ng hangin. Oh, umig. Wow! Ang lakas ng hangin! Kulit pa ng bag ko. Eto na, open field to. Alto, mas malakas ang hangin dito. Brace yourself. Ayan na ako, kutik na yan. Ang lakas ng hangin. Ba't si Kuya hindi tinatamaan? Hindi tinatablan si Kuya, ba't ako tinatablan? Ah! Kasi mabagal na kasi siya. Tayo, 80. Ganun. Ganun ba yan? Ah, pakita ka sa dito. Ayoko dito. Alam mo, malakas nga talaga hangin sa kaliwa. Ah! Akala mo, pre, nakabangkay ako sa kaliwa ng diretso kalsada. Anak ng kago ng bruto ito. Pakaramdam ko pre, parang bigat-bigat ng kaliwa ko. Hindi naman bigat yung kaliwa ko. Ayan, parap na yan o, yung hangin. Ayan, diretso na ako ng konti. Ano, bigat ako sa kaliwa. Hindi, mabigat ako sa kanan. Kaya humahapit ako pa kaliwa. It's a hard knock life for us. So, pag ganun yung hangin, ayaw ko bumirit, malakas sa gasto. Sa kanan naman tama na hangin yan. Pero pantay yung aking ano. Bumabigat yung kaliwa ko. Hindi, tumatabingin ako ng konti sa kanan. Yung iba parang reverse ang ginagawa nila, no? Pagudpod, Puerto Galera papuntang Abra de Ilog. Tayo yung standard ng Abra de Ilog papuntang Puerto Galera. Adjust. Tarik pala nito, putik. Ang bigat-bigat ko, tarik nito. $47. Ayan, Maddox. Tarik.
Survive! Whew! Tarik pala man, ay man! Hindi mo sinabi, walang Diyo! Mabigat tayo, mabigat, mabigat, mabigat. Mabigat tayo, mabigat. Alalay lang, alalay. Hindi alay, alay. Alalay ha, alalay. Ay, 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 ay. So okay pa gulong sa harapan, may ngipin pa. Ayan. Sa may pala dapat nagpalit ng goma eh. Sorry, hangin. It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Buti may nagro-robbing ng mga ambulansya dito. So, maya natin buksan. Whew! Pinagpahinga na kita. Nagpahinga tayo kanina. Parang pagod na pagod ka pa rin. Or yung nagrasahan yung aking clutch. Border checkpoint. Ayun o, ganda o. Pababa na tayo. Pababa. Kita mo yung view? Ganda ng view! Woohoo! Ganda o. Kitang kita o. Woohoo! Ganda! What a view! What a road! Ano to? Ba't ka na to? Ay, Diyos mayo! Delikado too. Yo. 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 Wala nang view. Asan na view? You know, ganda ng view. Ganda, sir. Ganda. Oh, walang Diyo. Ganda, oh. Alright. Yung na gano'n ng dagat, punta rin sa bundok, oh. Hop, 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 hop. Huwag masyado malibang. Huwag masyado malibang. Ganda ng island doon, ayun, oh. Nako! Aksidente! Yeesh! Sheesh! Tagal na siguro yan. Hindi niya natansya. Gabi siguro nung bumiyahin. Kami ulit! Now, this day 2, masyado kong minadali. Again,
Hindi ko na plano maayos. Masyado kong tinarget yung mga locations na hindi naman dapat matarget. And stopover. Pagkakamali ko dun is hindi ko na plano na maayos yung mga stopover ko. Kaya best na lang is, again, pag Mindoro Loop kayo, siguraduhin nyo, planuhin nyo maigi, siguraduhin nyo may budget kayo. At the end of the video, which is day 3, sasabihin ko sa inyo magkano lahat na gastos ko and many more. So, on with the video. The heck is this? Wow! Hindi ko makita yung kalsada, putik na yan. Wow! Kala ko ni road. Woo! Patay ka ba yung 360? Ganda oh. Grabe ng lakas ng hangin eh. Sobra. Oh, tek na yan. Kabanking ka sa kanan ng puti. Ayun na, kabanking ko sa kaliwa ngayon. Kabanking ko sa kanan. Wow! Lakas! What a view. What a wind. Dapat alerto ka sa sudden change ng wind. Lakas ng hangin. Sobra. Pakaliwa naman yung hangin.
Ay! Parang nagrasahan yung clutch ko ah. Sobrang ko yata ng grasa yung yung torque drive. Hindi pa ako nagpalit ng ng oil seal ng ng torque drive. Baka mamaya nag-leak yung grasa doon sa sa clutch. Hindi ganun kalakas yung kapit niya. Tag-ulan dito. I can feel the temperature suddenly dropped. Lakas talaga ng hangin. Nahirapan ako pakisamahan yung hangin. Ang lakas, sobra. Ang puti-puti ng kalsada, namumuti pa ng iko. Sobrang puti. Chill ride. Isa ganda sa ritador ko, chill ride. Kuya, tagalit na rin dahil sa lakas ng hangin eh. Walang ya, ganda. Hindi na malakas ang hangin, lakas ang hangin eh. 96. Woo! Piga akong piga dito ah. Ano ba araw ngayon? Sabado? Hindi ko na alam kung anong araw ngayon. Okay, chill lang po yung bias. Kaya po ay hindi chill. May nahabol kasi tayong oras. Hindi tayo pwede mag-chill. Putik na to, Teresa. Non-stop to, Teresa. Putik na yan. Parang walang katapusan, Teresa, putik. Wah! Grabe. Hindi ko na-record kasi putya. Walang katapusan parang Teresa eh. Ay, grabe talaga. Yawa! I'm losing it, I'm losing it. I'm getting tired. Masyado ako naglugaw. Naglugaw kasi ako. Dapat, ang style kasi, dapat nagpapainit muna ako sa Marilaki bago mag long ride. Masanay ako sa konti lang ang tigil na long ride kasi yung non-stop na, ay may stop isang araw, stop, isang araw, stop, isang araw. Ay, 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 ay. Parang yung momentum mo nawala. Pag uwi ko ng Marikina, ipon, pambili ng brake. Ay, mukhang napalakas ako sa preno.
Check natin mamaya ang brakes. Kasi makapal pa naman siya bago umalis eh. Mga lokal dito, mga babae ang ano, tutulid ng motor. Bilib ako. Anyways, later. Etong dito na pala to pinaka malayo biyahe. Kala ko malayo na ano eh. From Paluad to ano eh. Balik ulit ng ano eh. Tapos puntang Sablayan eh. Itong pinakamalayo pala kasi halos kalahati na ng Mindoro kinain mo. Kailangan ko lang makita ang Shell at makapagpagas sa Shell. At bili tayo ng sigarilyo. Gusto ko na mag-yosi, mga par. Kailangan tayong bumili ng grocery. Kailangan ko grocery. Hanap na tayong Shell. Okay, pagod na. Merchandise. So 1.5 kilometer. Tapos ang kasabay pa natin truck. Putik na yan, no? Talaga naman. 1.5 kilometer na lubak-lubak. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Kung 1.5 kilometer na lubak-lubak. So ang plano ko is, nakikita mo yung destination dyan, is, oh God, no. Tignan. Tayo tumutok. Wala ko. Pag umatras siya, atras na rin ako. Kaya ba? Bakit puro truck ka nandito? Google ha? Baka kung saan naman ako dinadala ha? Ito ba talaga? Tinamaan ka ng kaliwat kanan ha? Bakit may signage naman doon kanina? Rico's house. So saglit lang tayo dapat dito, mga 1 hour. Dapat makadepart tayo dito bago mag 3 p.m. Kasi 2 hours siguro biyahe natin puntang Sunset Beach. Sunrise Beach. O Sunset. Sunrise Beach. Tapos so this is the place na pupuntahan mo. This is Rico's house. Oh my God. Ish. Oh my God. Ang ball race ka. Dito dumadaan yung truck.
Kumakaliwa doon yung truck. Tama ba? Kakaliwa dyan yung truck. Inay. Uta. Bibisita lang sana ako eh. Pa? Register lang po. Saan pa po kayo galing, sir? Galing pa ako sa Belayan. Di- Pablayan, sir. Ah, Diyos ko, didiretso yung truck. Tinay ko po. Sige po. Bali 10 pesos lang po ang difference. Okay, tapos na tayo mag-register. Walang Diyo. So, pag pupunta kayo dito sa Rico's house, agahanin nyo ha. At saka siguraduhin ninyong yung motor nyo nakakaawa. So, 10 pesos lang yung entrance. Environmental fee lang siguro yan. Ba't kanta? Grabe yung vibrate nung yung Osmo 3. Yun ang guide ko si Osmo 3. Pag masyadong mabibrate siya, ibig sabihin masyado na ako mabilis para sa lubak-lubak. Hindi naman dapat. Ang tanong dito, maliligo pa tayo o hindi na? Dito pala ang daan. Ayun na pala ang Rico's house. Puro kubo na ando nakikita ko ah. At least dito hindi mahangin. Pwede tayo magpalipad. Ang tanong siya, maganda ba view? Mukhang maganda ang view. View lang. Oh my God! Diyos ko po, ball race ko. Minari ko ang tok. Totok, tok. Tok, 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 tok. So, ganito palang Rico's house. Meron pang picture na I love Rico's house. Right? Baka left. Baliw. So, may mga nagra-ride in Compton. Hindi ito actually destination natin. Ito bibisita lang tayo. So, doon pa pala yung truck. Ang target natin ito. HP? Rico HP? Ba't Rico HP to? So, gaano kalayo ang ilog? Ayan na ba ilog? Ayan na para ilog. Yes, my destination is on the right. So, ilog siya. Huwag tayo dito sa ingay. Maingay. Papalipad lang tayo ng drone, tapos diretso na tayong Pinamalayan. Hindi tayo mag-i-stay dito kasi ayokong gabihin tayo.
Sila, aabuti sila dito hanggang mamayang hapon eh. Tayo, ano lang tayo, papalipad lang tayo mga lods. Hindi tayo pwede magtagal. Saan tayo po pwesto? Ang tanong doon. Parada lang tayo. Parada lang tayo, tapos palipad, tapos bira na tayo papuntang Pinamalayan. Dapat nandun tayo sa Pinamalayan bago maggabi. Later. So ito na yung part na nagpanic na ako kasi may nakita akong mga uwak. Akala ko ordinaryong ibon lang. Alam niyo gano'ng kalaki uwak at gano'ng kalaki yung drone ko. Yung may mga part dito na slow mo ko pakita kung gano'ng karami yung uwak. Pero hindi pa yan yung dami ng uwak talaga na nakita ko, kaya nagdesisyon ako ibaba si drone eh. Okay, so tapos na tayo sa Nico's house. Lakad na tayo pa Pinamalayan. Para rin siyang para rin siyang Cotto Mines, kaya lang free flow yung river. Anyways, let's go. May truck, may truck, may truck. Ma! So, kahit saan. 10 piso lang entrance, tapos kahit saan ka na day tour lang to po to, bawal po overnight. At kaya nagmamadali ako kasi ayan na yung ulan. Tanda mo, pag maraming puno, maraming halaman, maulan na lugar. Anyways, onwards to Pinamalayan. Pinamalayan. Pulol. Ha! Biglang sharp turn. Sharp turn, sharp turn, sharp turn.
Ayoko makasabay si Final Destination. Wow, ito pala yung ano. Ito yung after ng Rico's house. Yan yung tulay na sinasabi ni Kuya kanina. Everybody's got a problem that they don't know how to solve. Like life don't make no sense at all. And everybody feels something that nobody feels. Hurting takes some time to heal. Everybody's got someone that they wish they could call when tears turn into waterfalls and everything keeps moving but you're standing still. Hurting takes some time to heal. Oh, oh, Are you going through something that weighs on your mind? When any consolation isn't easy to find, but you never want to show it and you keep it concealed. Hurting takes some time to heal. Ito ng view. Ganda ng tama ng ulap sa kabundukan. Oh. Is that the sky or is that the sea? Woo! Dito, wala iya. Dito ang pinakakapagod sa lahat. Ay! Do chill ride lang nga tayo. Meron ba bagay? Saka nakita ng chill ride na takbo lagi 100. Lowest 80. Max 105. Putik na yan. Hindi, may nahabol kasi tayo oras eh. Mahirap pagka may nahabol kang oras eh. 3 o'clock.
Kala ko natanggal na. Lagi na natanggal tong chipon ng ano. Chipon ng vape ko. Lagi may chipon yun kasi malikabok eh. Cross your fingers that this is good. Chinek ko lang sa Google to at wala akong verify. Malayo ang parking ng motor. So pag nag-ride and camp ka dito, wala. Loading and unloading. Maingay. So maingay. Bukod sa maingay na, ang layo pa ng parking ni Maddox. Hanap tayo sa kabila. Later. Okay, so alis tayo. Maingay at malayo ang parking ng motor. Tingnan natin dito, baka meron pa. Alias Almos. Ito kaya? Sun and Sand. Tingnan natin to kung maganda. Lord, please. Sana dito maganda. Kadang private parking yata to eh. Ba't walang bisita? Private lang ba to? Ay, private lang pala to. Yeah, kaya inagahan ko. Kasi hindi ako sigurado sa sunrise. Hindi ako sigurado dun eh. Pag wala pa din, atras na tayo. Hanap tayo ng spot. Lomi Mami Lugaw. What? Woodcraft. Ilo's best. Wala ka na. Ito na dulo. Pagod na si Maddox. Didinig ko na eh, pagod na siya. He is tired.
Lobat na ako. So this is Adriano Beach Resort. Tingnan natin kung maingay at tingnan natin kung malayo ang camp, motor camp. Malayo kaya motor camp? Nasaan ang admitting? Parang malayo motor camp. Gano'n ba kalayo beach? Doon ang beach. Kasi kung mag-unload tayo, mukhang malayo. Nasaan ang admitting? Ay! Okay, so andito ngayon tayo sa Adriano Resort. Puno ang sunrise. So, naghanap ako. So, bago dumating ng sunrise itong lugar na to, na umupa na ako, medyo may kalayo ng konti naman sa motor, pero madadala ko yung gamit ko doon. Napakiusapan ko na rin sa atin na doon kong kakabit ako ng extension cord yung lugar, tapos doon na ako magcha-charge. Safe naman. May nakasalubong kong big bike dito kanina. Tinanong ko kung okay lang ba dito. Sabi niya okay, yung female rider. So, ngayon, ang target natin, maghanap tayo ng tindahan, mamili tayo ng makakain. Unahin natin muna yung expander. So, hanap tayo ng mabibili ng pagkain. Balik tayo, bayaran ko naman na si ate. Time check. Habang dumadal-dalaw kanina, it's currently 3:23. Time brought to you by bahala na sa buhay. Ay, ito tindahan baga ere. Mukhang tindahan to. Ayun, may tindahan pala dito. Di na pala ako lalayo, may tindahan na pala din eh. Mamimili po. Mamimili po. Okay, so time check. It is currently 5 to 4 and this is Pinamalayan. So currently dun tayo inarkila ko siya or nirentahan ko siya. 800 siya. Bahala ka nung oras ka mag-check out. Check-in time normally is 6 p.m. At andun si Maddox. So, ayan si Maddox. The setup. Plano ko dito mag-tent. Pag ganun. Okay, malapit dun somewhere. Tapos, let's take it from there. Later. Time check. It is currently 4 minutes to 5. And we are in Pinamalayan. Ayun yung tent ko. Ay, nako, Diyos ko po, putik-putik pa yung tent ko kasi galing pang Benguet yun, hindi ko nalaban. Kalimutan ko. Mamaya, tingnan ko, madodrone ko yung sunset. Sa ngayon, mag-isa lang ako, ang kalat ko, ang dami kong gamit. Ayan, kasayang ng kanin. Shoutout nga pala sa may-ari ng Adriano Beach Resort. Dito niya pinaparada sa akin motor ko. Nandun nakaparada kanina siya. Diyan sa labas siya nakaparada. Pinaparada niya ako dito sa loob. Hindi okay lang, sanay naman mabasa ng ulan yan. Sabi, thank you po lang marami. Anyways, wait ko lang yung sunset, tapos palipad akong drone. Wait ko yung sunset. Later!
time check. It is currently 6 o'clock. So, nagluto na ako ng corned beef. Brownout pa pala dito sa Pinamalayan since yesterday ng 4 ng umaga. Ngayon lang nagkaroon ng kuryente. So, yun ang pagkain ko ngayon. Corned beef tsaka kanin. Binigay ko na yung kalahati ng kanin ko sa kanila para hindi na sa magsayang. Tapos yung may-ari, thank you po, shout out po kay ate. Pinaparada yung motor ko dyan para di daw mabasa ng ulan. Sabi ko, sanay na mo mabasa ng ulan yan eh. Sabi niya, sige, pasok mo pa rin. Anyways, ito tayo. Doon tayo matutulog. Baka lahat ng gamit ko dadalhin ko doon. Tapos kinabukasan siguro mga 5 o'clock, empake na ako. Dapat 7, naka-depart na tayo dito. Ayun, sorry, wala akong damit eh. Ay, yan. Wala. Tara, kain, hapunan. Sensor yun. Nakakain ng hapunan. Corn beef. Yung hapunan ko, almusal ko na bukas. Anyways, ganyan na lang. Mamaya, tignan ko makaka video pa ako. O makakaligo pa ako. Siguro mga 15 minutes lang. Mabilisan lang. Later. By the way nga pala, kaysa later, kita mo to. Solo ko yung buong Adriano Resort. Solo ko mga kapatid. Grabe, solo ko. Yee! Sarap tulog ako nito mamaya. Enjoy. Later. So, 1 hour na lang si Osmo 5. Out of the 256 na 4 hours and something minutes, 1 hour na lang siya. Ganun ko na maximize si Osmo 5. Hindi ko to alam kung sa swap ko na lang siguro yung memory ng dalawa para mapakinabangan ko si Osmo 5. Siya na magre-record ng lahat. Ewan ko, kita nyo dito kay kay Osmo 3. Ayun yung tent ko. At ayun si Maddox. Yun nasa likuran ng tabi ng video, okay. Awa ng Diyos walang katao-tao dito. Sarap. Ito talaga yung tipong ride and camp talaga. Yung tinig mo lang yung dagat, yung alon. Solid. Ganito yung mga lugar na hinahanap ko at saka hinahanap ng mga ibang tao na gusto ng katahimikan. Na pag maglo-long ride ka, mag-ride and camp,
Sarap, nakakapag ano ko. Nakakapag-isip ka. Inaantay ko pang mapuno yung charge nung remote ni Drone at saka yung battery niya. Then, lahat ng mga fully charged, ilalagay ko na lahat sa tent. Doon ako matutulog sa tent. Yung mga non-important things, iwan ko dito sa labas. Lahat na important things, lalagay ko doon sa loob ng tent. Ngayon, hindi ko alam kung anong oras ako magbe-break camp. Ano ba yan? May sabon-sabon pa yung tenga ko. Nagmadali kasi ako maligo eh. Alam mo na ako, syempre. Daming nakatiwangwang dito ng mga gamit ko. Okay lang sana kung yung mga lokal dito, walang problema eh. Kaso, hindi lang naman lokal dito yung mga dumadayo eh. May mga tao na hindi taga dito na dumadayo sa resort na po pwedeng tumawid. Kasino lang naman tumawid tapos walang tao dito eh. Pero kung taga rito, walang problema yung taga rito. Siguro bumibisita lang sa resort yun yung nakakana eh. Magdadalang isip ka mag-iwan ng gamit na importante. Overall sa 2-day ride experience, madali siyang tingnan sa Google Map. madali siyang tingnan sa Google Map. As in, ilang linggo ko siyang pinlano na yung route. Kumbaga, isa ko yung biyahe. Nung actual na, hindi siya ganun ka tawag dito, kadali. Karamihan ng kalsada, paramdam mo yung 105 kulang na kulang. Kung kating-kating ka siguro sa pagra-ride, magbindoro loop ka. Sabi ko sa'yo, day 2 pala para pakaramdam mo na ayoko na mag-ride. De, joke. Enjoy. Masarap mag-ride. Promise. Talagang may mga times na binibirit ko, lalo na pagkapali ko, pero mas ninanamnam ko yung yung biyahe. Mainit, pero iba yung tama nung hangin eh. Tapos naamoy mo pa yung dagat. Sarap. Promise. May palaka. May palaka ayun. Tago pa yung palaka. Anyways, so siguro mag-sleep well na ako mga 9 or 10. Doon ako sa tent matutulog. Yan, lahat na importante ilalagay ko lahat doon. Tapos ilalak ko si Maddox. Yan yung aking breakfast. Bala ko sana mag-noodles. Hindi, originally, bala ko mag-barbecue. Nagtanong ko ng mga karne, mga hotdog. Hindi daw sila nagkaroon ng kuryente simula kahapon. Kahapon ng madaling araw. So, buong araw, wala silang kuryente. So, nga. Sarap. Ang sarap libutin ng Mindoro. Hindi ko pa natatapos ha. Kumbaga, day 2 pa lang masyado kong ginampak yung day 2 na ride. Marami na akong nilampasan. Yung mga landmark, yung isang port na dito sa Pinamalayan. Ang dami. Tapos yung nag-drone ako doon sa Rico's house. Ang daming uwak. Putik niya, sabi ko siya. Hindi ko na drone na maayos eh. Lang yan, uwak eh, malaki pa, para akala mo eh, pipit lang yung drone ko. Ang dami pa. Tila yata 12 ba o 16 yung nakita ko uwak. Yeesh! Anyways,
hindi pa naman last day bukas. Kumbaga, iniisip ko kung isagad ko ba yung stay ko rito. Kasi masyadong crowded na pag nandun na ako sa galera eh. Medyo congested dun. Hindi ka to dito na hindi ganun ka congested eh. Hindi ko akalain na ganito kasarap dito. Dito sa Pinamalayan. O ano ka na, tiyempuhan ko lang siguro na walang katao-tao. Pero doon sa Sunrise Beach, daming tao. Daming nagbibidyoke, daming sa sounds. So, wala. Yan, dilig nga dito yung videoke, oh. Quiet time, siguro, nung natanong ko sa kanila, 10 p.m. ang quiet time nila. Ewan ko lang doon sa kabila. Sa kabilaan. Grabe, para ako iniheli ng ng alon. Anyways, antayin ko lang talaga mapuno lahat ng mga devices. Saksak ko na lahat dun sa tent. And then, let's take it from there. Tomorrow, bahala na bukas. Later. DJI Action 5 Pro Night Mode. So it's currently 9:23 p.m. Ganda ng tunog mo. Update. It's raining and my tent is wet. Nagpe-perfect lang ako, taragis din. Ay! Buti na lang, fully. Pare ko, hindi ko pa nang bitawan. Buti na lang, fully charged sa Sidroni. Yan o. Yung anggi, ang lakas o. Umabot ang gud yung anggi. Kinuberan ko na kasi andun yung extension cord eh. Delikado yun. Anyways, later. Ay, di. It is. Nakalimutan ko yung time check. So, 10 minutes na umuulan. Ay. Meow. Ayun yung pinaglagay na. Ano ng tent ko. Ito ngayon siya. Putik na yan. Nyaw. Basa. Putik. At yung tent ko, pinapatuyo ko dito. Ito, basa. Nyemas. Basang-basa yung tent ko. Putik na yan. Yan, kasi hindi nakikinig sa may-ari. Sinabi na umuulan dito. Hindi pa kasi tinayo yung canopy. Punyemas na yan. Oh. Awning, sorry. Siguro, baka dyan ako matulog. Palatag ko na ng sleeping bag. Pinayagan naman ako na may-ari na matulog sa ibabaw ng mesa eh. Ride and sleep on the table. Yeah, nuts. Later. Ay, time check. It's currently 11:20. 11:18.